Nagsisimula ang pelikula sa eksena kung saan nag-aaway ang mga estudyante mula sa dalawang magkaibang high school. Isa sa mga sangkot sa gulo ay si San, isang kilalang magaling makipaglaban. Sa labang iyon, tinalo niya agad ang kalaban sa isang suntok lang. Ang away ay sinimula ni Hik, isang estudyanteng mahilig mang-udyok ng mga pasaway mula sa ibang paaralan para guluhin si San. Galit si Hik kay San dahil palagi siyang inaasar at binubuli nito. Hindi nagtagal, sinaktan ni Hik si Yon, ang matalik na kaibigan ni San. Nang malaman ni San ang nangyari, nagpasya siyang gantihan si Hik dahil sa pananakit sa kaibigan niya. Matagal nang magkaibigan sina San at Yon mula pagkabata. Kahit magkaibang paaralan na sila ngayon, malapit pa rin ang samahan nila. Pero magkaiba sila ng personalidad, si San ay matigas ang loob at palaban, samantalang si Yon ay mabait at ayaw sa karahasan. Sa kabila nito, lagi silang magkasama. Isang araw habang pauwi sila mula sa eskwela, nakita nila ang isang flyer para sa isang libreng martial arts tournament na may malaking premyong salapi. Interesado si San, pero iniisip ni Yon na baka scam lang ito kaya pinayuhan niya si San na huwag sumali. Habang naglalakad, nakita ni San si Hik na may kasamang babae. Hindi nagdalawang isip si San at agad na nilapitan si Hik para gantihan. Sinuntok niya ito sa mukha ng malakas kaya nabasag ang lollipop ni Hik at may dugo pang lumabas. Dahil dito, lalong nagalit si Hik at nagplano ng paghihiganti. Naghir siya ng mga siga, Yusep at Big Boy para bugbugin si San. Sa kabilang banda, mas lalong tumibay ang samahan ni San at Yon habang sabay silang kumakain. Tinuturing na rin silang parang anak ng kanilang mga magulang dahil magkapitbahay sila. Isang araw, tinext ng girlfriend si Yon para makipag-date. Nagselos si San at naramdaman niyang mas pinahahalagahan ni Yon ang girlfriend nito kaysa sa kanya. Nagkaroon sila ng pagtatalo kaya iniwan ni San si Yon. Habang nasa date, nakaramdam ng guilt si Yon at nagmadaling tapusin ito para makita si San sa dati nilang tagpuan. Samantala, mag-isa lang si San sa parke at hindi sinasagot ang tawag ni Yon. Bigla na lang dumating si Hik at hinamon siya sa labanan sa ibang lugar. Hindi alam ni San na nag-aabang ang mga goons ni Hik. Nang matalo ni San ang ilang tauhan ni Hik, dumating sina Yusep at Big Boy. Sa simula, mag-isa lang si Yusep ang lumaban kay San. Matindi ang naging labanan at nauwi ito sa tabla. Pero nang nahirapan si Yusep, dumating si Big Boy para tumulong at sabay nilang binugbog si San. Dumating si Yon sa lugar pero huli na. Nakita niyang bugbog sarado si San at wala siyang nagawa sa takot. Umiyak siya at sinisi ang sarili sa pagiging mahina at duwag. Hindi niya sinagot ang tawag ni San dahil labis ang pagkadismaya niya sa sarili. Mula noon, lumamig ang samahan nila. Hindi na sila nag-uusap at iniiwasan na ni Yon si San. Naguguluhan si San at nasasaktan sa biglang pagbabago ni Yon. Sa huli, nagkaharap sila at sinabi ni Yon na baka tapos na ang pagkakaibigan nila. Ngunit nagbanggit si Yon na may nais siyang patunayan balang araw. Ilang araw ang lumipas, nagpunta si Yon sa fighter club na nasa flyer. Hinamon niya ang isang profesional na mandirigma. Ipinaliwanag ng may-ari ng club na si Kim Bong ang mga patakaran, kung mananalo si Yon, may premyo siya, kung matalo, mawawala ang lahat ng pera niya. Tinanggap ni Yon ang kondisyon kahit wala pa siyang karanasang makipaglaban. Sa simula ng laban, puro iwas lang si Yon at muntik ng sumuko. Pero naalala niya ang pagkakabugbog kay San, kaya bumangon siya at buong lakas na lumaban. Sa huli, natalo niya ang kalaban. Pinuri siya ni Kim Bong at binigyan ng premyo. Sinabi ni Yon na gusto niyang tumibay para maprotektahan si San. Naantig si Kim Bong kaya inalok niyang maging manager ni Yon. Sa bawat laban, 30% ng premyo ang kukunin ni Kim Bong bilang komisyon. Habang lumilipas ang panahon, lalong humusay si Yon sa laban dahil sa mga training at pagsusuri ng mga video ng laban niya. Habang si Yon ay palakas ng palakas, si San naman ay nagiging balisa sa patuloy na pananahimik ni Yon. Sinisisi niya si Hik sa pagkasira ng pagkakaibigan nila. Sa galit, binugbog ni San ang mga kaibigan ni Hik.
Dahil dito, hinanap ni Hick si Yon para alamin kung nasaan si San, pero wala ring nakuha. Samantala, nahuli ni San ang isang babaeng si Yan Chong na nagtangkang maglagay ng love letter sa bag niya. Nang harapin niya ito, sinabi ng babae na galing iyon sa isang teacher. Dahil dito, naging magkaibigan sila ni Yan Chong. Patuloy pa rin sa laban si Yon, at nakahanap si Kim Bong ng isang undefeated fighter na pumayag lumaban. Malaking halaga ang pustahan. Sa simula, dehado si Yon at halos mabugbog. Pero nakakita siya ng butas sa depensa ng kalaban, ginamit ang kanyang mga paa, at tinalo ito. Tuwa si Kim Bong sa panalo at inalok siyang magpahinga, pero tumanggi si Yon. Humingi siya ng group fight at pumayag si Kim Bong na maging kapartner niya. Samantala, lalong lumalapit ang samahan ni San at Yan Chong. Isang araw, habang papunta sila sa sinehan, tumawag si Yon para makipagkita. Masayang-masaya si San at kinansela ang lakad para sa kaibigan. Ngunit malayo sa inaasahan niya ang nangyari, malamig pa rin si Yon at tumangging kumain kasama si San. Ang tanging sinabi niya ay gusto niyang may patunayan. Akala ni San, iniiwasan siya ni Yon dahil natalo siya kina Hick. Naisip niyang nahihiya si Yon sa kanya, kaya't nagpa siyang balikan si Hick at maghiganti. Sa kabilang banda, patuloy sa laban sina Yon at Kim Bong. Marami silang napanalunan at pinatunayan ni Kim Bong na mahusay siya. Isang araw, humingi ng pera si Yusep kay Hick pero tinanggihan siya. Biglang dumating si San at sinugod si Hick para mailabas ang galit sa pagkasira ng kanilang pagkakaibigan niyon. Dahil dito, tinawagan ni Hick si Yusep at inalok ng bayad kapalit ng pag-atake kay San. Kinabukasan, sinubukan ni Hick na harapin si Yon, pero sinabi ng kaibigan niya na wala na silang ugnayan ni San. Kaya hinanap ni Hick si Yan Chong at sinaktan ito. Nang malaman ni San, galit na galit siya at agad na nag-ayos ng tagpuan para muling labanan si Hick. Sa araw ng laban, dumating si Hick kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit laking gulat nila nang imbes na makipaglaban, humingi ng tawad si San. Sinuntok siya ng grupo ni Hick at inilagay sa bibig niya ang lollipop bago siya muling sinaktan, katulad ng ginawa niya kay Hick noon. Dumating si Yon na may suot na mask sa simula, minaliit siya ng grupo ni Hick, pero tinalo niya silang lahat. Nagharap ulit si Yon at Yusep at, gamit ang mga natutunan mula sa mga laban, natalo ni Yon si Yusep. Biglang dumating si Big Boy at nagharap sila ni Yon. Pantay ang laban, kaya sumali si Kim Bong para tumulong. Habang abala si Kim Bong kay Big Boy, nahirapan si Yon kay Yusep. Nang tumulong si Kim Bong kay Yon, nasugatan siya at nabalian ng braso. Natalo rin si Yon. Nang makita ni San ang kaibigang bugbog sarado, pinilit niyang tumayo at iligtas ito. Humingi siya ng tawad at naluha si Yon. Doon lang naunawaan ni San na kaya lumayo si Yon ay para maging mas malakas at maprotektahan siya. Nagkaayos sila at nangakong hindi naiiwanan ang isa't isa.